Good afternoon, blessed people. I encourage you po mga kapatid na tanggapin po natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas dahil siya lang po ang only way papunta po sa heaven. And ang topic po namin last Sunday is the rapture of the church. Part 2 na po to dahil we are on the last day. So sinabi po sa first na topic namin na the rapture, kailangan po natin magpalinis ng puso para po makasama po tayo sa the rapture. But anyway, dito po sa 1 Thessalonians 4:16, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. So ito po yung sequence na mangyayari. Unang-unang po muna is namatay po si Jesus para sa atin sa cross. So, bayad na po ang lahat ng ating mga kasalanan dahil po sa buhay ni Jesus at sa blood ni Jesus. At sapat na yun. Wala na tayong dapat gawin. That's the grace of God. That's the mercy of God. That's the love of God para sa atin. Masyado tayong mahal ng Lord para pahirapan pa. Ang sunod na nangyari ay nagkaroon ng church. Bakit may church, Ann? Dahil kailangan po ng church para po maging dumami yung mga anak ng Lord. Dahil kailangan pong i-preach ang gospel ni Jesus Christ, na si Jesus po ang kailangan po nating lahat. So, susunod po na mangyayari is the rapture of the church. Kukunin niya po yung mga patay na, ito pong sinabi kong 1 Thessalonians 4:16, yung mga patay na maapoy sa Lord. And then, ang susunod na kukunin, sa himpapawid, sa alapaap, nandun si Jesus. At ang mga sign na yun is, unang-una, shout, ang pangalawa is voice ang kanghel, at ang pangatlo ay trumpet. So, magkakaroon na ng rapture of the church. Ito yung mga maaapoy kay Jesus, no? Kukunin na yung church. Anong mangyayari after? Magkakaroon po ng tribulation. Ito po ay pinakita lahat kay John sa Revelation. So, kailangan po natin basahin ito at manghingi po tayo ng tulong sa Banal na Espiritu kung paano po natin ma-explain to at mapapaliwanag or paano po natin maintindihan. Kailangan po natin ng Holy Spirit para po maintindihan ito. At ang susunod sa tribulation na 7 years is the second coming of Christ. Dadating na po si Jesus, kasama po tayong kinuha niya. Wow, confident na makakasama sa the rapture. Yung mga apoy, kukunin po tayo. Bababa po tayo ngayon ulit sa second coming, sama-sama na po tayo kasama ang Panginoong Jesucristo at magkakaroon ng millennial. Ito po yung mga susunod na mangyayari na nakasaad po sa Bible. Kaya encourage yung mga kapatid na kailangan po natin magbasa ng Bible po dahil ito po yung hope na darating po ang Panginoong Jesucristo para kunin po tayo. So dito po sa the day of the Lord sa 1 Thessalonians 5, ito po ang pangako ng Panginoong Jesucristo. Babasahin ko po sa 1 hanggang 9. But concerning the times and the season, brethren, you have known it that I should write to you. Tignan mo, di ba? Relationship brethren yung ginamit Dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Ito po ay para sa mga believer. For you yourself know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief of the night. Siyempre, wala namang magnanakaw na sasabihin na nanakawang kanya. Darating ang Panginoon sa hindi mo inaasahang pangyayari. So, I encourage yung mga kapatid na kailangan po natin magkaroon ng totoong relationship sa Lord. At magbabago po ang buhay mo kapag nagkaroon ka po ng relationship sa Lord. Magkakaroon ka ng joy, ng love. Hindi po perfect kasi hindi naman pinangako ng Lord na magiging perfect ang lahat. Sinabi niya yan sa John na here in this world, there's a lot of tribulation, but take your heart, I overcome the world. Pero the moment that you feel the presence of God, yun yung totoong joy na pwede kong masabi sa inyo na walang mapapalitan. Susunod ko na to. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them, as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. But you, brethren, are not in the darkness, so that this day should overtake you as a thief. You are all sons of light and sons of the day. We are not of the night, nor of the darkness. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet of the hope of salvation. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Therefore, comfort each other and edify one another just as you also are doing.
So ito po ang pangako ng Panginoon. So Kristo, dadating siya at kukunin niya po tayo. So anong dapat kong gawin? So nagsulat ako ng my own opinion at my perspective kung bakit kailangan po natin tanggapin ng Panginoon so Kristo. Ito po yung aking mga sinulat. Unang-unang muna po, kailangan po natin tanggapin ang Panginoong so Kristo bilang ating tagapagligtas at Lord and Savior. At patuloy po tayong manalangin, magbasa ng Bible. Kasi tutulungan po tayo ng Bible, maintindihan po lahat. Pero po, kasi ang tinanggap po natin si Kristo, nasa heart po natin siya. Pero ang isip po natin, kailangan po ng meditation dyan. So, sinabi po yan sa Romans 12 verse 2 na, don't conform with the pattern of this world, be transformed with the renewing of your mind. Kailangan po mag-renew yung mind kasi po ang mind po natin, mga junk po yung nandyan, mga lust, mga immorality, mga makasalanan, flesh kasi. So, kailangan pong mag-meditate. So, kami sa church, ito yung pangalawa, get a church para mayroon kang tutulong sa'yo, para mas lalakas pa yung faith mo. Kasi sa church po namin, obligado po kami na mag-meditate. Kailangan po mabago po kasi ang isip. So, kailangan po nagme-meditate po kami. So, may allotment po kaming time na kailangan po namin ng meditation. And number 3, kapatid, gawin mo ang purpose mo sa Lord. Kasi alam mo si Satan, ang gusto niyang huwag mong gawin, ang purpose mo. Kailangan gawin mo kasi nandun po yung blessing mo sa purpose mo. Although, blessed ka na pag nakilala mo si Jesus dahil malaya ka na. But, kailangan mong gawin kung ba't ka nabubuhay. Eh, kailangan mong malaman kung, Lord, ask the Lord, Lord, ano bang dapat kong gawin? And number 4, ito ay para sa akin na lang, be happy and live. And, lagi nasa puso mo yung hope na anytime ay babalik ang Panginoong Jesucristo. Kasi, gusto ng Lord na lagi tayong masaya. Kasi kapag di tayo masaya, parati na lang ako sinasabihan ng Holy Spirit na kapag nalulungkot ako, hindi kasi yung Spirit ng Lord. Ang Spirit ng Lord is, the joy of the Lord is our strength. Pag tayo ay masaya, may ibibigay natin ng buong buo ang sarili natin sa iba. Makakapagbigay tayo ng pagmamahal. Thank you everyone. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Thank you po.